local church. Okay. Sa women's ministries, mga kaigsuunan, it is, grabe, in my part, or I believe nga kita nga mga kababainhan, malipay kita basta mahimong malambigit sa atong mga activity sa women's, di ba? Hinam-hinam ta magpaabot, excited ta, kulbaan ta, pero naa diha ang kalipay samtang magabuhat. And when it is us, women's ministries, ganahan kita mo himo sa pag-apil niini. We can be actively involved in speaking words that will cheer, comfort, and encourage us. Sa atong isig ka babayi, sa atong isig ka lalaki, sa atong isig ka batanon, mga kaigsuunan. So mahimo kita nga mahimo tang active sa pagpakigbahin, sa pagsulti sa mga pulong nga makapalipay, makapahupay, o makapadasig ngadto sa atong isig ka magtotoo, sa atong isig ka babayi, isig ka lalaki, o isig ka mga isig ka tao, sa atong isig ka kauban sulod sa atong iglesia, sa atong panimalay. Gani si Solomon, mga kaigsuunan, nag-ingon nga mabasa nato diya sa Proverbs 25 verse 11, ang usa ka pulong nga maayong pagkagamit but pasabot, ang usa ka pulong nga nagamit og insakto, pulong nga makapadasig, pulong nga makahatag og kahupayan sa mga kasing-kasing nga naguol, nasakitan, nabalaka, mga kaigsuunan, ug pulong nga makapalipay ngadto sa atong isig ka tawo. Kung kini nga mga pulong maoy muguwa sa atong mga baba, sama kini sa mga mansanas nga bulawan diha sa linala nga salapi. So that is in Proverbs 25:11. Sa atong pagpangalagad, mga kaigsuunan, sa atong isig ka masig kababay kay kani level 1 sa women's man the program, but not just for women's but para sa atong tanan. So sa atong pagpangalagad, mga kaigsuunan, sa paagi sa atong pag-istorya, sa paagi sa mga pulong nga muguwa sa ato ang mga baba, kining tanan makapahimo natong tanan nga mga artista. Artista ba? O nga kanang sama sa mga artista nga atong makita diya sa television, nga kumutan-aw ta sa ilang mga inaktingan, mga kaigsunan, ma-feel po yun nato ang unsa ilang gi-feel samtang nag-acting sila. Kung muhilak sila, hilakid sila. Kung masuko sila, masuko po ta, mga kaigsuunan. No? Mubati po ta og dako nga suko. Pero dinhi, sa giingon, gisgutan nga artista, lahi, mga kaigsunan. Kini nga mga artista or kita nga mamahimong artista, mao ang mga artista nga magmugda og katahom taliwala sa kasakit og kaguol. Dili kay mahimong cause hinungta nga atong masig kababay, imbis kay nabalaka, mas mabalaka pa. Imbis kay naguol, mas maguol pagyud, mga kaigsuunan. No? So, mga artista nga magapalambo kanato sa magapalambo og makahatag og katahom nga naglibot kanato sa matagbahin sa atong pagkababayi. Ang mga babayi mao ang labing makaabot sa ubang mga babayi ug makahatag kanila og tabang. Tinuod na, mga kaigsuunan, di ba? Mamang gani nga, uban sa giya sa balaang espiritu, ang atong mga leaders niabot gyud sa punto nga gigiyahan, nga niabot sa una-una nila nga dapat magpili tag elder pud nga babae. Kay nga naman, sila ang mas nakaila sa ilang masig kababay. Makashare ang mga babae sa ilang elder. Kung babae, ma-share nila ang gusto pa nilang ma-share. Dili may mong limitado ang pwede nilang i-share sa ilang elder. Once babae siya, maunang si Ma'am Ayi, kadto si Ma'am Ayi, may atong first elder. Sa akong nasayran, wala ako balo kung kinsa gid ang first, mga kaigsunan, but sa akong nasayran si Ma'am Ayi.
bubaratas. Mao nang gipilian kitag elder mga kaigsuonan nga babayi tungod kay ang mga babayi may mas dali o nga makakabot, maka-reach out sa iyang isig ka babayi. O dali pud nga makatabang ngadto kanila. Sama sa mga lalaki, no? So sa mga lalaki, ang usa ka lalaki dito sa ilang mga leader sa Adventist men, so sayon ra pud sa ila ang pag-reach out mga kaigsunan, ang pag-share pod kung unsa ang ilang mga gustong i-share, labi na kung mga pribado nga klase sa mga suliran ba na nga mga butang mga kaigsunan. So samtang mga lagad kita sa atong masig kababayi mga kaigsunan, so atong mga kaigsunan, ang atong tumong maugid ang pagtabang kanila nga mahimong makalihok sila latas sa mga kasakit o mga kaguol nga ilang giatubang sa ilahang kinabuhi. Nga bisan anaa sila sa kaguol, bation ra gid gihapon nila sa unahan ang kalipay, ang paglaom ug ang kahupayan sa ilang gibati nga kasakit tungod naa kita nga mga kaubanan nila nga andam sa pagtabang ngadto kanila. Ang mga babay mga kaigsunan adunay katuyuan sa Dios sa kasing-kasing nga makahimo sa usa ka maayong buhat sa mga distrito diin sila nagpuyo o sa komunidad o sa community, sa puro kung asa sila nagpuyo, sa iglesia kung asa sila na belong, asa sila na member mga kaigsuunan. Si Kristo naghisgot sa mga babayi nga mitabang kaniya sa pagpresentar sa kamatuuran sa atubangan sa uban. Naghisgot si Kristo sa mga babayi nga nag-assist sa iya, nagtabang sa iya, nagpresentar. Ingon man si Pablo usab mga kaigsuunan, naghisgot sa mga babae nga naghago uban kaniya diha sa pag-ebanghelyo. Ato nang mabasa sa Evangelism, page 465. So kung gusto nato nga makahimo o pagkausab o kung gusto nimo o nato nga makahimo ta usab og maayo nga mga buluhaton. May nakamaayong buhaton nato mga kaigsunan ang pag-apil o paglambigit sa gimbuhaton nato dinhi sa women's ministry. We can learn what needs to be done to reach other women as long as willing yun ta nga magpagamit sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. Kini usa ka pahayag alang sa patag babayi, lalaki o mga bata, mga kaigsuunan man. Makakaton kita unsaon sa pagpangalagad sa ubang mga babayi o sa pagplano og mga programa aron nga matubag ang ilang mga panginahanglan. Sa pagsugod sa usa ka programa sa women's ministry sa diha sa atong lokal nga simbahan, gusto nato no, ang usa ka leader wala gilaing tinguha mao nga ang tin-aw nga panan-aw nga kung unsa ang pwede niyang mahimo kauban sa iyang mga kaubanan nga mga kababayan aron nga mahimong matabangan ug matandog ang mga kasing-kasing sa matag kababainhan. That is why kita mga kaigsunan adunay gikinahanglan nga i-assess sulod sa atong iglesia. But dinhi sa atong iglesia nagtuo kog nakita man pud nato ang gihimo sa atong iglesia nga kining mga butang nga ato ging gibuhat dinhi sa atong nga iglesia. So unsa man ni nga mga assessment mga kaigsuunan sulod sa atong iglesia? First, personal enrichment. Then, education in life skills. So kini mga butanga ato bang gi-assess mga kaigsuunan, ato bang gilantaw kung nahimo ni nato sa atong iglesia, ilabi na sa atong mga kababainhan. In which kung atong balikan,
mga kaigsunan, kung basihan og tan-awon balikan nato atong mga activities and mga enrichment kay gibuhat, ato kining gibuhat sulod sa atong iglesia. Education in life skills, spiritual growth, ang pag-assess sa ilang espirituhanon nga pagtubo, kung gihatagan ba nato kini og pagtagad. Enjoyment of friendship, na-enjoy ba sila sa ilang pagpakighigala sa ato o basin ang atong masig kababayi niabot na sa punto nga na diskuryo na sa imong behavior, sa imong inistoryahan, sa the way ka mo treat sa iyaha. Wala kay direct nga istorya pero makita usahay ba yung mga kaigsunan murag di nato mabantayan nga doon natay mga tinuyo nga mga aksyon nga nagapakita nga ay di ko ganahan ana niya kay ingon-ani na siya. Ingon-ani na iyang kinayap, ingon na siya. So, wa ta kabantay basin katong atong isig kaubanan tulod sa iglesia ubisan sa mga babayi nga kauban nato sa atong community mga kaigsunan, wala na di ay ganahin mo nang gadistansya sa ato, dili na lang pud magpaduol sa ato. So ato nang kinahanglan na i-assess individually and as a church also. Unsa pa, atong i-assess ang healing process sa atong mga kababainan. Dunay mauban nga naas sa kasakit, kaguol, nga mga kahimtang sa ilang kinabuhi. Duna ba kitay pagtagad niini nga mga bahin, mga kaigsuunan. Then, their better economic situation. Ato ba kining gilantaw? Outreach and nurture. Ang atong iglesia walay lain nga gihandom o gitinguha nga makabot mao ang paghimo o pagtuman niini mga kaigsuunan. Samtang nag-attend ko sa kanang mga seminar, makaingon ko mga kaigsuunan samtang maminaw nga gibuhat na ni sa atong iglesia. And kinahanglan lang pud nga kita as individual mubuhat sa ato nga part mga kaigsunan. So accessing your community. There may be areas of need that you will not think of. Therefore, you will have a means of assessing your community and your church to know what the women want and what are their needs, mga kaigsuunan. That is why, sa atong pag-assess sa atong community, sa atong mga kaubanan sulod sa iglesia, sa atong mga kaubanan, sa atong grupo, sa kababainhan, mga kaigsuunan, gikinahanglan ang atong pag-assess sa ilaha. Sa pinaagi sa pinakauna mga kaigsuunan, pinaagi sa pag-meet sa atong sa committee, no? Pag-meet sa ilahang sa atong committee. Sa atong iglesia mga kaigsuunan, once maghimo ta og mga programa or during ilabi na after sa program, example ugma ang crusade, ang ato nga leader gyud adunay ginahimo nga pagbuo og mga committee nga magpili pud sila og kanang mga mamahimong leader sa kada committee nga mabuo. Example, sa prayer band, kinsay mamahimong leader ni ini. Then, sa food committee, kinsay mamahimong leader ni ini. Aron nga mas magaanan siya o maalalayan siya alang sa nagapadayon nga mga programa o activity sulod sa atong iglesia. So, unsa pa? We begin with a prayer. So diha sa pakigtagbo sa atong mga committee, ang atong leader makigmeet gid sa mga committee leaders aron nga siguro ug maalalayan pud siya kung kumusta ang mga programa nga pagahimuhon sulod sa atong iglesia, ilabi na sa mao nga department ka in charge kung women's, kung Adventist men, mga kaigsuunan. Gawas ni ana mga kaigsuunan, siguraduhon gyud nga ang usa ka programa o
timbang-timbangon pod nga kung ang usa ka programa gihimo nahiuyon ba sa mission sa women's ministries. Sa mission statement nga mao ang uplift, pag nurture o pag-empower and pag-outreach mga kaigsunan sa atong isig ka babayi ug ingon man sa isig ka tawo nato. Gawas ni ana ang atong simbahan kung unsa man ang atong mga katuyuan, ang atong mga leaders andam sa pagpaminaw ug gikinahanglan nato nga ato gyud nga ipresentar ang maong mga programa in which mao ni ang atong ginabuhat, di ba? First, December pa lang dunay whole year planning sa mga programa sa matag departamento ug dili malilong kini nga mga program nato sa matag department bisan pa man sa Women's Ministries Department kung unsa ang mga programa kay nakabalo ang atong mga leaders niini ug importante gyud nga mahibalo sila ingon man ang atong mga pastors mga kaigsuonan maningkamot kita nga mangayo sa ilang suporta ug mahimong usa ka nagkahiusa nga grupo sa pagsugod sa pag-ampo mga kaigsuonan in which kabahin sa pag-assess o sa atong community, ang pag-ampo mga kaigsuonan mauyawi sa kalampusan. So kung unsa man ang atong mga activity like crusade nga pagsugda nato og mang adlaw sa gabi mga kaigsuonan sa Women's Ministries Department collab by the Family Life. So dili gyud kini magmalampuson kung wala ang pag-ampo. Busa, pagasugdan gyud ang tanang programa o ang programa pinaagi sa pag-ampo tungod kay ang kalampusan sa programa ang yawi niini walay lain mao ang atong mga pag-ampo. So puna ang imong ministry sa pag-ampo, dili mapasiugda ug igo ang panginahanglanan sa pag-ampo. Mao kini ang pundasyon sa women's ministries mga kaigsuonan. Sa imong mga sesyon sa pagplano aron sa pagdesisyon kung unsang mga paagi ang imong gamiton sa pagtimbang-timbang sa panginahanglanon. So kung unsa man ato mga needs mga kaigsuonan sa atong mga gimbuhaton, mga kaigsuonan, importante gyud ang mao nga pag-ampo. That is why naatay prayer band, naatay mga pag-ampo, hiniusa nga pag-ampo during sa atong intercessory prayer, ginaapil nato na nga sa mga pag-ampo mga kaigsuonan kay ang kalampusan gyud kabahin gyud di ana ang atong dako nga pagsalig ug ang atong mga pag-ampo. So we have to dapito nato ang balang espiritu sa atong mga meetings aron adunay maggiya kanato, magtudlo kanimo og mahimong magtatambag sa tanan natong gimbuhaton sulod sa atong sa iglesia. Gawas ni ana, make love, pagpaambit og usa ka personal nga himua ang gugma, pag-ampo nga walay hunong alang sa gugma ni Kristo nga mapuno sa imong kasing-kasing. Kung wala ang iyang gugma nga mudan-ag pinaagi kanimo, ang imong trabaho dili gyud mo lampos. Kung magbuhat lang ta sa gimbuhaton nga walay gugma mga kaigsuonan no, posible gyud nga mudali kapuyon ta sa atong gipangbuhat. Dagay mga pagbagulbol nga muguwa gikan sa atong mga huna. Huna siya na pod kay kapoy na baya daghan na baya ko'y gibuhat. Pero kung ang atong pagbuhat inubanan sa gugma, bisan unsa nato kabisi magmalipayon ta sa pagbuhat niini. Ilha ang imong mga miyembro sa simbahan. Okay. So get to know your church members. So atong ilhon ang atong mga kaubanan sulod sa iglesia. Atong hinumduman nga mahimo nimong bungkagon ang pinakagrabing oposisyon pinaagi sa pagbaton og personal nga interes sa mga tao nga imong mahimamat. Makikigala ka sa mga babayi, pahibalua sila kung kinsa o nga ikaw interesado ka nila isip usa ka tao. Ang mga
mga babae kinahanglan nga magtukod og usa ka level sa pagsalig sa usag-usa aron mobati nga gawas nun sa pagtubag sa bukas ug matinud-anon nga mga paagi. Obserbahi ang mga babae sa inyong simbahan kung unsa ang ilang mga needs, mga kaigsuunan, kung unsa ang ilang mga panginahanglanon ug unsa ilang mga interes, kung unsa ang ilang mga skills, di ba? Aron makita nato kung asa sila nga bahin sa mga gimbuhaton nga pwede natong ihatag o ibutang. So become acquainted with your neighbors. Pag-ilasam imong mga silingan. Kung nagplano ka kang imong mga programa maabot sa komunidad, kung gusto nato mga kaigsuunan, mao bitaw hinungdan nga malisuron kaayo sa ato ang pagpangimbitar sa atong mga silingan. Tungod kay usahay maghuna ta nga naa na lang ta gyud ta perminti sa atong panimalay. Dili na lang gyud ta manilingan. Dili na lang gyud ta makigimamat o makikistorya sa atong mga silingan. Dili na lang gyud ta marites. Kung himamat ta sa atong mga silingan mga kaigsunan, ang atong imarites walay problema sa pagmarites basta kay atong imarites katong mga positibo nga mga butang. Katong mga butang nga makapakasuod nato sa ilaha ba? No? Dili ito mga kabutang nga isulti nimo kung unsa ang mga negatibo sa imong mga kaubanan sulod sa iglesia mga kaigsunan. Kay mo na usa sa mga hinungdan nga magduha-duha ang uban ay unani diay ni sila, unani diay ni siya sulod sa ilang simbahan. So, makigsilingan ta, munang maglisod ta pagpangimbitar kay wala tay mga amigo. Wala tay nga natukod nga relasyon ngadto sa atong mga silingan. So maghimo ta og mga pamaagi unsaon nga makasulod ta sa ilang mga panimalay ug makabisita ta sa ilaha. Another thing is value every woman's response. Kung unsa man ang imong nadungog, kung unsa man ang atong ilang gi-share sa ato, bisan og dili taganahan, og dili kayo ta interesado sa topic nga ilang i-share sa ato, atong hinumduman mga kaigsuunan nga dapat andam tang maminaw sa mga gipang-share nila sa atoa. Kay kung makita nila nga dili ta interesado, maputol or makaingon gid sila nga dili ni siya interesado sa ako. Usahay naa sila isulti sa ato i-share pero mubabag dayon ta. Ingon ani manggod ka, mao nang ingon ana ka, mao nang imong bana di madala, mao nang imong anak di madala kay kanang ingon ana manggid ingana manggid imong bana di or imong asawa o imong anak di na gid na mausab. Kung willing lang yun, di ba? In which kung andam lang ta maminaw mga kaigsuunan sa ilaha, walay laing or walay sagol nga pag-judge samtang sila nag-istorya, dili gyud ma-break ang atong relationship ngadto sa atong isig ka babae or ingon man sa atong masig ka silingan. Kana bitong masaligan ta sa kung unsay ilang i-share sa ato, ilabi na kung problema na ang ilang i-share sa ato. Labi na kung kanang mga topic, mga butang nga para sa ila makauulaw nga mga hilisgutanan. Pero kung kita andam sa pagpaminaw sa ilang mga kaigsuunan, sila andam pud mo padayon og mohatag og mga pagsalig sa pag-share sa ilahang mga kasinatian. Another thing is measure their needs. So, sukdo nato kung unsa ang ilang mga panginahanglanon. Atong tan-awon kung unsa ilang mga needs mga kaigsuunan. So ang pangutana karon, unsaon nato sa pagsukod sa ilang mga panginahanglan. Dito sa seminar, dito sa NEMA, during atong sa women's mga kaigsuunan with combination with family life, na sila gihatag nga gitudlo dito nga kanang himuon nga survey in which dinhi sa ato sa baan wala na minabag-uhan ato kay gihimo naman na nato kanang profiling, di ba? So pag presenter nila sa amo atong katong nga survey nga matud pa nila pastor and ma'am pamunag, yun sila nga
mag-survey dito sa matag dapit sa inyong dapit. So kung asa ka nagpuyo, dito po ka mag-survey sa inyong mga silingan. So usa sa naa sa survey mga kaigsuunan, naana di pang detalye dito ang mga unsay pwedeng ikapangutana. So nakita ang namo dito sa mga pangutana nga nakabutang nga kadto nga mga pangutana given na pod sa atong ginahimo during sa atong profiling, during sa atong care group in action. So kana nga mga survey kanang atong gibuhat sa atong matag care group mga kaigsuunan nga profiling makatabang gyud na aron nga matagbo nato or ang mga panginahanglanon sa atong atong mga kaigsuunan o mga kahigalaan even diri sulod sa atong mga kaubanan sulod sa iglesia. So another thing is be sensitive. So be sensitive sa mga pulong nga imong buhian ngadto sa mga tawo nga imong atubang or imong mga tawo nga naghimo sa pag share sa imuha mga kaigsuunan. Usahay dili ta kabantay sa atong mga inistoryahan nga makapasakit na ta. Mga pulong, mga tinubagan nga naay hait nga buo gusto or buot ipaabot sa atong isig kaubanan mga kaigsuunan. Then, town meetings. Pinaagi sa atong mga meeting sa publiko, kaning krusada, no, makahimo ta sa pag-assess o pag-assess sa atong mga kahigalaan dito sa atong community, even dinhi sa atong sulod, mga kaubanan sulod sa iglesia. So diya natong makita kung unsa ang ilang mga needs, unsa ang ilang mga kinahanglan, unsa ang ilang mga gustong ipaabot o asa po nga bahin nga makatabang ngadto kanila. And then lastly, focus groups. So sa atong iglesia, doon na nagibuo nga grupo nga mao ang matag care group nato. So pinaagi ni ana mga kaigsuunan, ma-assess ang atong matag membro kung unsa o kumusta na ta spiritually, no, socially mga kaigsuunan. Gani ang atong mga leaders may pinakaunang paabot sulod sa atong iglesia sa atong sitwasyon. So, a good survey will tell you which ministries now active in your church are of interest to women. What are their needs? Who the women are? And the ways they are willing to minister to other women. So kung naatay himuon nga survey, katong profiling mga kaigsuunan, makita nato kung kinsa ang atong mga kaubanan nga mga kababainhan nga aktibo sa atong buluhaton, labi na sa Women's Ministries Department, o kung unsang ilang mga interes mga kaigsuunan. So survey should include the place of their name. So sa atong survey mga kaigsuunan, i-appeal nato diha kung kinsa or kung sila aktibo ba sa atong gibuhaton sulod sa iglesia. I-appeal nato ang ilang mga needs o si kinsa sila. Kung unsa pod sa unsang paagi nga sila willing mo appeal sa gimbuhaton pinaagi sa mga gasa nga gipiyal sa Ginoo sa ilaha o kung unsa ang ilang mga interes sa kinabuhi. Unsa ilang ganahan buhaton, unsa ilang ganahan himuon. I-appeal nato sa survey ang ilang pangalan, ang ilang address, ang ilang phone number, cellphone number, even ang ilang mga edad. So, sa atong himuon nga survey, maghimo tag box check nga diin ilang i-check kung unsa ilang gusto nga atinan nga mga gilantaw nga mga seminars, klase sa mga ikandak nga seminars, and then ilista pod ang gilantaw pod nila nga mga gusto nga mahimo pa nga mga ikandak nga mga seminars, and then
the area to indicate which of the current ministry in which they are participating. So survey should include a box to check if they wish to join current ministries, o sa ka-box na ilang checkan kung asa pod sa laing na bahin sila gusto mo appeal nga mga ministry. And then, usa ka blanco, diin ilang islista ang ilang mga special nga mga abilidad o mga interest. And then, another box to check if they wish to help. And then, a place for them to list their needs kung unsa ang ilang mga gikinahanglan o something for each group of women. So, sa survey, i-identify, diha nato ma-identify kung kinsa ang mga positibo mamahimo o natong pilion nga mga leaders. Diha nato ma-identify nga ay kini siya doon na ni potential nga mamahimo nga usa ka leader. Let every individual member of the church ask himself, no, pangutanon nato ang matag membro nato, mga kababainhan, kung asa nga part sila makahimo sa pagdaog o mga hamiling kalag. So asa nga part sila pwede natong ibutang aron makahimo sa pag-apil sa pagdaog o mga hamiling kalag. So be creative. As you design your survey, be creative in thinking of a days for ministries and activities that will attract the attention of the women. Look to your own country. So kung gusto ta nga naay, like for example, sa General Conference, doon ay mga program nga suggest sa women's tanang department, especially sa ato sa women's department, doon na nag-given nga mga programs and suggested nga mga pamaagi sa programa nga ihatag sa General Conference. So, tungod kay naman ta sa Philippines, kung ang ilang mga example dito is from India or sa states nga mga example, so ato na siyang ilisan dinhi nga muhaom sa atong kultura, mga kaigsuunan dinhi sa Pilipinas. So look for things to do. So be creative and then look for things to do. And have time to share kung unsa ang imong nakatunan. Kung unsa ang imong nakatunan sa tanang gitudlo sa imuha. Sa mga seminars, based sa experiences pod mga kaigsunan. Distribute sample of surveys and divide the women into groups of 4 or 5 and spend 15 minutes discussing the surveys and adapting them to their areas and to the culture of the women. So kini mga kaigsunan, pwede nato nga himuon. Time to share sa atong isig kababay ang atong mga stories sa kinabuhi. Then, we can have our resources through General Conference. Local resources na ata sa General Conference and also, mangita po tag mga resources sa local mga kaigsunan like seeking professionals. So, dinhi sa atong iglesia, doon naman tayo mga professional, no? Nga mga, like nila Ma'am Arlene. So, kung doon na tayo conduct ng mga seminar, so, atong himuon nga atong mga speakers pod, mga professionals nga haong paraan na nga mga topics. So, kung health nga topic mga kaigsunan, so, syempre, mangita ta or butat ta sa atong mga health professionals. Kung about abuse, pwede ang atong mga health professionals mo atap og mga professional pod. Like kung drug abuse mga kaigsunan, possible kung si Ma'am Arlene mutap ni Sir Paul of Yasa dito sa gikan sa DOH kung kanang ang mga butang. So naataan na pwede ta mo tap mga kaigsunan kanang mga kanang fit yun mga kaigsuunan nga mohimo sa pag-conduct og mga seminars or mga topics sa maong mga hisgutanan. So dunay mga agency nga pwedeng muhatag og tabang nga gani kanato ug aduna pud kay tay mga Adventist women nga adunay kapasidad sa paghimo og pag-conduct sa pag-speak sa kung unsa man ang mga hilisgutanan nga himuon. So ang pinaka
Dako nga buluhaton dinhi mga kaigsunan, mao ang hagit sa matag usa kanato. Women have a great work to do that only they are capable of doing. Nga kita ra gyud mga babae pod ang adunay kapasidad sa pagbuhat. The Lord desires that each of us do the work He has given us. And He will give us the talents, the resources, the time, and the courage to do what is needed. Pray unceasingly for His guidance and direction. Go forward mga kaigsuunan, in faith, knowing that the Lord is with you and will guide you. Sa napili ko nga women's ministries, leader, mga kaigsunan, kabalo ko nga nakabalo mo, nga wala ko'y kahibalo, bahin ni ining butanga. Wala ko'y nahibaluan, bisan pagpangwali. Kabalo ko, nga hangtod karon dili kumaayo nga magwalawali o sa pagpahat. Sa mga kahibalo nga, pwedeng, aka na bang, pwede unsaon sa pag-istorya, unsaon sa pag-lead sa kababaynhan, unsaon sa pag-lead sa usa ka grupo, unsaon sa pag-lead sa Women's Ministries Department mga kaigsunan. Sama ka na ako, I believe na doon na po'y uban ka na to nga naaana nga mga panghuna-una. Unsaon na ako pagbuhat na, nga wala man ko ana nga kapasidad, wala ko'y nahuman, wala ko'y grado, hindi insaktong pamaagi sa pag-istorya, sa pag-atubang, sa pag-ingkod. Insakto nga, biste suoton as a leader, wala ko'y kahibalo. Magunahuna ta mga kaigsunan nga, dili ta kabalo, wala ta ana nga mga kapasidad. Pero, kung willing ta mga kaigsunan, o aduna kitay, go forward lang ta, diha sa usa ka dako nga pagtuo, o willing ta magpagamit sa buhat, kung unsa man ang wala sa ato, ang Ginoo andam nga muhatag ug mupuno sa mga gamay nga talento nga naa sa atoa ug andam siya nga muhatag ug dugang unsa man ang naa sa atoa ug andam siya nga mupadako ni ana. Kabalo ko nga kabalo mo mga kaigsuunan sa wala sa mga abilidad nga wala sa ako. Sa ako gani experience mga kaigsunan, naghuna-huna gyud ko nga dili mo mutuo sa ako kay unsa man ko. Mao gid akong huna-huna sa akong kaugalingon. Wala ko'y kahibalo. Pero ang pagtuo nga ang Ginoo mao'y mutabang ang gaom niya, mao'y mutabang kanato. Mauna mga kaigsunan nang nakahimo og nagtabang sa ako nga mupadayon despite sa mga abilidad nga wala sa ako. Og ang usa sa mga tabang nga gihatag sa ako unsa ang inyong suporta. Ang mga abilidad nga naa sa inyo nga inyong gi-share sa ako. Wala agid ko zero mga kaigsunan. Og labaw sa tanan ang atong suporta sa buhat diha pinaagi sa paghatag. Usa sa akong gikadlukan sa akong testimony sa church sa atong stewardship mga kaigsunan. Siguro mangtana mo sa inyong kaugalingon sa mga wala kauban sa promotion sa lagyo. Ngano ubanon man na siluri nga kung magwali manggani na sa church, di magani na maayo mag-speak. Ay nagtuod ko nga nana sa imong nga panguna-una. Pero siguro tungod sa kasinatian mga kaigsunan mo nang makaistorya ko. Kana ra pud bahin sa COP nga maka-share ko mga kaigsuunan. So, ang pinakadakong gid nga blessing nga gihatag sa ako sa Ginoo sa pag-lead mao ang inyong pagkamatinumanon sa pag-uli sa ikapulo o paghatag sa atong mga halad. Kay giingnan gid ako ang Ginoo nga dili ko mudawat Ginoo sa pagka-leader. Pero kay gitudluan o gisugo man ko nimo diyan ay tawato na ako ni pero tabangi ko. So sa unsang paagi nga nitabang mo sa akong mga kaigsuunan ang inyong pagkamatinumanon sa paghatag sa atong mga halad. Kaya nga naman, ako mismo, na-equip ko, pinaagi sa pagpadala sa ako sa nagkadaiyang mga seminars. O dili na mahimong possible kung wala mo nahimong matinumanon sa atong pag-uli sa ikapulo o paghatag sa atong mga COP. O gawa sa atong mga offering, kanang inyong pag-share sa inyong mga abilidad, kanang inyong pagsalig, o kumpiyansa nga ihatag sa ako nga kaya lagi na nimo kada bidang
without any judgment nga, Lord, ikaw speaker, kanabitang walay pagduha-duha mahimo bagyod kaha niya. Not expecting nga ma-perfect niya pag-istorya or ma-perfect na ako mga kaigsuunan. So ang Ginoo magpuno ra gyud sa atong mga kakulangon kung kita andam sa pagdawat kung unsa man ang buhat nga ihatag niya sa ato or tahas. As long as we go forward in faith, knowing that the Lord is with us and will guide us always. So, mauna mga kaigsuunan, ang sa women's needs and assessment. Hangman. Lisod ning lilita master sa computer. Kad Teams. Okay. So dinita sa teens and women's ministries mga kaigsuunan nga topic. So unsa may kalabutan sa teens sa women's ministries mga kaigsuunan? So isa naman tong atras man. So, think back on your age, teenage mga kaigsunan. Atong balikan og huna-huna ang atong mga panahon nga mga teenager pa ta mga kaigsuunan. For others, a few decades. For others, a few years. And for others, a few decades mga kaigsuunan. However long it's been, however different our circumstances have been, no matter what kung unsa man ang mga atong naagian, atong mga panahon, sa atong pagkabatanon mga kaigsuunan, dunagyoy something nga kanunay makita nato nga nahitabo, no? Sa pa kaya ang akong diri maglisod ding kita kabalo sa laptop kay magsalig rita sa atong naandan nga gadget nga mao ang atong phone. Sorry. Okay. So atong makita mga kaigsuunan nga sa atong pagkabatanon labi na sa teenager nga mga pangindaro nato sa atong pagkabatanon, doon nagyoy makita nato, mabantayan nato nga mga kausaban. O kini nga mga kausaban, mga kaigsuunan, lakip niini ang kausaban sa atong physical, emotional, social, o uban pa mga kaigsuunan, even sa atong mga attitude, mga kinaiya. So dia ang sa physical, personality, attitude, socially, and spiritually. No? Pero, unsa man gyud ang mga needs sa atong mga kabatanunan. Ilabi na sa stage nga naapa sila sa teenage nga mga teenager pa sila mga kaigsuunan. Okay. Because teens have no control over the physical changes taking place in their bodies, they do need education to understand what is happening to them. Happening to them. Sorry kayo mga kaigsunan.
So nakadumnong ko sa ingon ni Linlin nga sorry. Dili sorry pero pasensya na gyud kay kaning atong mga notes. Sulayon kita. So here are the characters mao ni ang mga character sa atong mga kabatanunan. So daghang physical nga mga pagbag-o ang mahitabo sa ilang lawas, no? Balikan nato dinhi sa changes, adunay mga kausaban di sa ilang physical, personality, sa ilang kinaiya, socially and spiritually. Alang sa pipila ka mga babayi kini mahimong mahitabo ingon nga batan-on kasagari ni nga mga changes mga kaigsunan mahitabo sa ilang edad nga 9 to 12 but some ang uban pud naa sa pangidador nga mga 15 like sa ako 15. But what are the needs of our teenagers mga kaigsunan? Because teens have no control over the physical changes taking place in their bodies, they do need education to understand what is happening. So gikinahanglan nga maedukar sila kung unsay o mas pasabot sa ila kung unsa kanang mga kausaban nga nahitabo sa ila. It's easier to show pictures and charts describing the physical changes than to show pictures and diagrams. So dunay mga kausaban. Kasagari mga kaigsunan nga mga changes gawa sa kanang magsuot na sila bra, no? Kay kuan man gyud mausab ang porma sa ilang breast. So magsuot na sila ana naa pa gyud ng mga kahasol nga ma-experience sa atong mga kabatan-unan mga babayi ang kanang mga monthly periods nila mga kaigsunan unya kanang mga pag-usab-usab sa ilang mga mood usahay sa puton, usahay sensitive, usahay mga kanang hilakon. So na ako'y nailhan ana. Gawas ni ana magsakit alang mga puson nga para sa ila di halos din nila maagwanta. So if you feel like walking into a room, you need to be effective. The youth worker must comprehend the cultural context of the young person. That requires exploring what life is like for young people. So kita nga mga adult nga mga babayi gikinahanglan ng atong pag-care ngadto kanila. Busa gikinahanglan ang atong pagbisita ngadto kanila personally, ang pag-ingkod sa ilaha with them in the church. Kasagari mga kaigsunan, maglisod paghimo ni ana gawas na lang sa mga batan-on nga adunay buo nga mga parent nga nangalagad sa Ginoo no so sila makahimo niini. Pero sama sa ako mga kaigsuunan nga dili kapareho nako og pagtuo akong bana so ay kinahanglan gid nako ang tabang sa atong mga kaubanan sulod sa iglesia labi na sa mga kababayen-an. Pero kay akong anak is lalaki man so possibly lalaki gyud ra pud gyud ang makatabang sa encourage o pagbisita sa akong anak. So kung babae, visit them personally, set with them in church, and give them personal invitation to church program. Young people from non-traditional families require 2 to 6 times more attention than kids from a 2-parent home. So katuko ng mga batan-on nga adunay nanginahanglan matud pa og 2 to 6 nga times nga attention gikan attention mga kaigsuunan kumpara sa mga bata nga adunay complete nga mga parent nga nangalagad. So we should invite them to serve with you on a specific project. So maunay atong pwedeng mahimo sa atong mga teenager nga mga kababayan mga bata o mga batan-on. So with that, gikinahanglan nato ang pagplano o mga programa o mga activity
nga mga programa nga by group mga kaigsuunan. Aron nga kini nga mga batan-on mahimo natong malambigit o maapil sa mao nga activity. Like mom and daughter banquet, mom and daughter slumber party, and going away to school shower for young girl moving into a dorm for the first time. Support groups for the parents of teenagers, parenting teens, and preteens. So kini nga mga butang, mahimo nato ni buhaton alang sa atong mga teens nga mga kabataan. Mga program alang sa mga single moms, and then prayer and love saves by kani nga program mga kaigsuunan pwede nato ni mahimo. Program for parents to pray for their children. So unsa pa, seminars for teens, bring in the professional to lecture. Substance abuse, so kini mga kaigsunan nga mga pag-educate sa atong mga teens, mga kaigsunan, nga mga kabatanunan, pwede nato ning himuon sa atong mga kabatanunan dinhi sulod sa atong iglesia. So, okay. Teen seminar topics, na himutag, pwede ta makahimo og mga topics, seminars, mga kaigsunan, alang sa atong mga kabatanunan, in which kita nga mga ginikanan kauban kanila makahimo sa himo og mga seminars para niini. Mga personal devotions and differences between men and women, health topics or tips, communication, conflict resolution, and healthy dating nga mga seminars para sa ilaha og sa ato nga mga ginikanan. The relationship with peers and siblings, natural remedies. So kini mga example lang ni sa mga topics nga pwede na natong himuon during our seminars mga kaigsuunan. Another activities for teens to do is kini, parents or older church members adopt a grandparent, and I believe ang atong mga batan-on diri naghimo niini. And then plan a church service, Women's Day of Prayer is always the first Sabbath in the March, in which ato maning ginahimo sumala sa suggest or gihimo nga program sa General Conference. So kadto mga kaigsunan, example lang to sa mga program nga pwedeng himuon nato sulod sa atong iglesia to be led by our sa atong ang women's ministries aron magiyahan ang atong mga kabatanunan kung unsa ang dapat nila nga buhaton. Kita nga mga hamtong, gikinanglan nato silang magiyahan ilabi na sa kung unsay dapat suoton as teenage kay curious kayo sila sa mga panghitabo sa kalibutan. Doon na sila gina-idol sa gawas, kanang mga model, sa TV, sa social media. So, gikinanglan nato sila mga magaydan like kung unsa ang angayan like sa ilang minikapan mga kaigsuunan. So, kadto ang mga pipila, and I believe na isgutan na to sa unahan pa o may isgutan pa ni sa sunod nga mga level mga kaigsuunan, mo na nga giambak-ambak rato nato labi na kay taas na kaayo ang time. So, mao to mga kaigsunan for our topic this niini nga sa ako nga bahin. I hope nga naagyapon tay na kutlo nga pagtulunan gikan ato nga mga topic. So thank you sa inyong pagpaminaw and mayong hapon.